So here we go. Andito tayo ngayon sa pinagdalasahan sa atin ni Sir Rene. So mula doon sa highway o sa daan, yan nakikita niyo yung dalawang sasakyan. Ayan. So mula doon malalayo tayo dito, siguro mula doon papunta doon mga 150 meters o 200 meters na siguro yan. So dito banda ay magiging shady. So kita nyo yan, yung shady na yan. Tapos itatagos yan dito. So pag itanim natin yung langka, hindi siya pwede. So kailangan tanggalin ito pag marami-rami yung langka na itatanim dito. And then sa mangga naman, ganun din. Kailangan mainit. Yung ganito na area. So yung ganito na area, ayan. So malawak ito dahil 2 hectares ito. Pero yung banda dyan sa may yung kubo na yan, yung kubo na yan ay dyan daw itatayo yung bahay niya. So pinabisita sa atin ito ng clients natin. Tapos ikutin lang natin. So gusto ko makita yung lokasyon kung bahain pag during bagyo o naulan. Pero malakas ang ulan kagabi. At wala akong nakitang lamat ng tubig. So magandang sinyalis na hindi bahain o hindi mababa ang area. So ayan, may daanan pala to dito. Oh. So mula doon kita malayo na. Mula doon, tapos dito mahaba lang yung damo. So kailangan i-clearing kung siguro gagamitin. Ito yung kawayan na yan. Yan. Yung kawayan na yan siguro kung i-clearing yan ay tatagos ang araw kasama ito. So hindi naman siya ganon kalaki. Hindi katulad ng iba na marami talagang punong kahoy. So kung lalakad pa tayo dito. Ayan. Kung lalakad pa tayo dito. Ito, so kayang-kaya to i-grass cutter lang. Ito dito. Ayan. So yung gusto niya kasi i-develop to, magre-retire na Sir Tito. Magre-retire na. So ito dito maganda. Wala pa rin akong makitang tawag na ito. Lamat ng tubig. And then sa pagpasok ko kanina doon, tinignan ko yung soil. So ito maganda yung soil, kita nyo. Kuha lang ako. Maganda yung klase ng soil. Ayan. So soon will rise again dito yung ABR farm. Tapos napakalapit lang nito sa city. So maganda yung area. May mga pinutol ditong kawayan. So hindi ko lang alam kung ano yung magiging plano. Pero pag i-advise ko to, putol talaga yung mga kawayan na yan para maganda tingnan. And then nag-advise na rin po ako kung paano ang maintenance na hindi magganon kalaki. Ayan. So ayan, no? Ganda, walang lamat ng tubig. So ito yung pinunta natin all the way from Abuyog, Leyte. So nagbiyahe tayo ng mga around 90 kilometers para bisitahin ang area na to. So malayo-layo na yung nilakad natin. Hindi ko nga lang alam hanggang saan ang 2 hectares kasi na paano man to square pamula doon. So ayan. So malayo-layo papunta dito. So mahaba-haba lang, wala lang akong dalang itak. So pwede pa sanang bisitahin yung kabilang area. Pero visible naman, flat yung area. So may mga kahoy na kailangan putulin. Pero maayos naman. So kailangan, ito may marami din kawayan dito. So di ko nga lang alam kung hanggang saan yung hanggang saan yung area niya.
Pero most likely, i-clear talaga yung kawayan. Ayan. So, yan. Ganito lang po kasimple ang mag-ano. So, punta pa tayo dito para makita natin na ano. So, tabi-tabi po lang. Tabi-tabi po dahil baka may ahas. Excuse me. So ayan, madamo na dito. Pero good thing is, wala akong masyadong nakitang kugon. So very fertile ang lupa. Balanse ang pH level niya. So this is the good thing na napuntahan. Okay, yan oh, ganda. Ganda na lugar. I don't know kung sa borderline na yan may sapa o tubig. Okay, yan lang po ang ating survey for today.